Hi guys, this is Kiselo.dev. So, itong video na to ay para to sa mga gustong magsimula sa web development or gustong matuto lang sa mga basics or kung paano gumawa ng isang website, ganyan. So, itong video na to or itong series na to ay pamamagatan nating Web Development 101. Yan. So, etong mga itatakal natin guys is magsisimula tayo sa simula talaga. Like HTML, CSS, JavaScript, and then try nating magtackle ng mga frameworks kagaya ng CSS framework na Tailwind. Yan. And then, yung gagawin nating full stack framework guys is Laravel or PHP Laravel. And ayan guys, so unang-una guys, mag-download muna kayo ng mga IDE nyo. Ano ba yung IDE or tinatawag nating integrated development environment? Ito yung mga applications na kung saan pwede tayo dito mag-code. Okay, so yung ginagamit ko ngayon is si Visual Studio. Yan yung i-download nyo. Download nyo lang kung naka-Windows kayo or kung naka-Mac kayo, pwede na yan. Okay, so next is ayan, open nyo na lang 'to, gumawa kayo na yung folder, and then drag nyo papunta dun sa inyong application or pwede naman gumawa lang kayo dito. Okay, so since nakagawa na ako ng folder, pangalanan lang natin dito na gumawa lang tayo dito ng isang HTML file. So, paano ba natin gawin yung isang HTML file? So, simpleng-simple lang guys. Sabihin lang natin dito index.html. So, actually, yung index na yan, kahit anong pangalan na yan, okay na yan. Okay? So, ang ginawa ko lang dito is index.html. Ayan. Enter nyo lang and ayan na. Nakagawa na kayo ng isang simple na index or isang simple na HTML file. Okay? So now, I want you to do this. Punta kayo dito sa views and then punta kayo dito sa extensions. And then, search nyo, lagay nyo lang dito live. Antayin nyo mag-load. And then, download nyo tong live server. Yan. Okay? So, download nyo yan. Okay? So, once na na-download nyo na yan, punta kayo ulit dito, tanggalin nyo yan, punta ulit kayo dito, pindutin nyo tong go live. So, pag na-download nyo na yan, may galabas dito na go live. Yan. So, pag pipindutin nyo yan, lalabas na yung isang browser natin. Okay? So, ito yung local host na kung saan dito natin makikita yung ating HTML file. Yan. Or kung ano yung mga pinagko-code natin dito. Ayan. So, first guys, theory muna tayo. So, ano ba yung HTML and ano rin yung CSS? Okay? So, yung HTML guys, that stands for Hypertext Markup Language. So, ito yung magiging blueprint ng ating website. Okay? So, ginagamit to sa lahat ng mga website na nakikita nyo sa browsers nyo. Samantala naman, si CSS naman guys, isa siyang or tinatawag nating cascading style sheets. So, siya yung parang mag-i-style or siya lang yung gagamitin natin para maging magandang tignan yung ating HTML file. Okay? So, punta na tayo dito sa ating IDE and then gumawa tayo ng isang CSS file. So, paano ba gumawa ng isang CSS file? Okay? So, sabihin na natin dito style.css. Ayan. So, pag nakagawa na kayo, okay na yan. Unang-una guys, whenever na nasa VS Studio kayo, in order na makagawa kayo ng isang HTML blueprint or HTML template, gawin nyo lang is Shift 1 and then, pag lumabas na yan, enter nyo lang. And wala. Ayan na yung inyong HTML structures. Okay? So, dito guys, sa head, ito yung mga makikita ng server about sa ating applications. Okay? So, dito yung ating title. So, itong title guys, dito yan makikita sa itaas. Ayan. So, pag na-refresh natin yan, yung malalabas dyan is document. Since document yung nilagay natin dito. Okay? So, pag nilagay naman natin dito na first website, ayan. Pag nilagay natin yung first website yan guys, lalabas din si first website dito. Yan. Okay? So, ngayon, try nating mag-render ng isang HTML or try natin lagyan ng hello world yung ating website. Okay? So, H1,
So, maraming mga ano guys, maraming mga elements, mga HTML elements na kailangan yung kabisaduhin. Okay? So, first of all, unang-una na ire-recommend ko diyan na website is dito sa W3 School. So, dito guys, dito familiarize niyo lang 'to lahat. So, dito ito yung basic ng HTML. Yan, so ito yung parang ano guys, gawin yung tawag dun, gawin yung kodigo. Yan. So, una natin gagawin is itong HTML headings. Okay? So, ito yung magdi-display ng isang text lang. Okay? So, sabihin lang natin dito, H1. Sabihin natin, hello world. Ayan. So, pag pumunta tayo dito, makikita na natin si hello world. Okay? So, actually guys, yung si H tag, meron yang 4 or mayroon ng 5. Okay? So, meron tayong H2, which is hello world ulit. Meron tayong H3, hello world. Meron tayong H4, yan. And then, meron tayong H5, yan. Hello world. And I think meron pa tayong H6 eh. I don't know. Yan, meron pa tayong H6. Hello world. Yan. So, pag pumunta tayo dito, as you can see guys, paliit ng paliit yung ating text. Okay? So, etong si heading guys, ang ginawa niya lang is automatic na magbo-bold or medyo like, alam niyo yung medyo makapal yung stroke ng letters niya. Okay? So, meron tayong H1 which is ito yung pinakamalaki. H2 yung medyo small sa H1. Ayan, medyo maliit, maliit, and then pinakamaliit. Okay? So, yan lang yung H tag or yung heading tag or yung headings yan. HTML headings. Okay. So, except sa headings, meron din tayong tinatawag na paragraph na element. So, ano ba yung paragraph element? Ito lang yung P. Yan. Yung paragraph element guys, dito, ito yung gagamitin nyo whenever nagagawa kayo or magre-render kayo ng isang paragraph. Okay? So, for example, sabihin natin dito na this is my first website. Yan. So, medyo onti lang to guys. Pero i-compare na lang natin guys. Yan. Tingnan nyo. Yung P tag or yung paragraph tag, ano lang siya guys? Light lang siya. Okay? Hindi siya same sa heading na bold. Ngayon, may ituturo ako sa inyo kung what if kung masyadong mahaba yung sentence nyo and then kailangan nyo mag-break. Kailangan nyo like lagyan ng breakpoint. Okay? So, for example, ito, this is my, tapos kailangan nating, yan, ilagay natin yan sa baba. So, madali lang yan guys. Type nyo lang dito, BR, and then, close nyo. And then, pag tinignan natin yan dito, lalabas na, which is, this is my, tapos, first website. Yan. And guys, so dito na tayo sa A tag. So, sa A tag guys, ito yung hyperlink na tinatawag namin. So, kung sakaling gusto mo na pagpipindot yung user dyan, mariredirect siya or mapupunta siya dun sa website na yon. Okay? So, simple-simple lang gagawin natin yan guys. So, for example, gusto natin pumunta sa YouTube. Okay? So, first, search nyo muna yung YouTube dito. YouTube.com. And then, copy nyo lang. And then, paste nyo agad dito. Yan. So, pag pinindot natin itong YouTube dito, mariredirect na siya agad dun sa ating youtube.com. Yan. So, ganyan lang kadali guys. So, next is dito tayo sa image tag. Sa image. Okay? So, sa HTML, lahat ng mga image na nakikita nyo is dinidisplay yan gamit yung image tag. Okay? So, paano ba gumawa ng isang image tag? Ito lang yung code niya. So, pwede naman kayo sabihin nyo img lang. Tapos, tab nyo na agad. Okay? So, meron dalawang ano dito. Dalawang kailangan mong i-fill out dito. Meron tayong source. Meron din tayong alt. Itong alt is alternative lang to na pangalan. Okay? So, for example, sabihin natin, gusto natin mag-render ng Apple. Okay? So, sabihin lang natin dito, Apple. Yan. Tapos, punta tayo dito sa image. And then, dito guys. May dalawang option tayo. It's either, i-download natin yung, itong image na to. So, sabihin natin, save image.
And then, punta tayo dito sa desktop, tapos web dev, tapos save natin yan dito. Or, ika-copy image address natin. Okay? So, ang mangyayari sa copy image address, guys, pag pinaste natin dyan, lalabas yung buong link ng image na yan. Okay? So, ang mangyayari dyan, pag balik tayo dito, marirender yung buong image. Okay? Kasi, kinuha ng image tag, yung image na yan galing sa link na to. Yung source niya is itong link na to. Okay? So, pwede naman guys, kung dinownload nyo yung image, pwede naman sabihin nyo na andito sa folder na to, ganyan. So, copy relative path nyo lang, delete nyo to, and then paste nyo ng paganyan. Okay? So, pag nirefresh natin yung page, andito pa rin yung mansanas natin. Ayan. So, after all these things na pinaggagawa natin, masasabi ko na medyo pangit siya. Okay? Hindi maganda yung pagka-layout. Yan, yung image natin masyadong malaki. Okay? So, dito na papasok yung trabaho ni CSS. Okay? Kung paano natin i-design lahat. So, paano ba natin lagyan ng CSS yung ating web page or yung ating HTML? So, madali lang guys. Actually, there are two ways. Okay? It's either dito ka sa head, dito sa head mo lang ilalagay lahat ng mga styles mo or gumawa ka ng external files. Kagaya ng ginawa ko dito na gumawa ako ng style.css. Okay? So, kung sa head lang yung gusto mong gawin, pwede ka lang magsabi dito na style and then dito mo na ilalagay lahat ng mga CSS na gusto mo. Okay? But in order na malinis tignan, which is, i-separate na lang natin ang file. So, paano ba natin yan i-import yung style.css dito, papunta dito sa ating head or dito sa ating HTML file. Okay, so madaling-madali lang guys. Sabihin nyo lang link and then, ayan, ito CSS. Ayan. Okay, so sabihin nyo lang dito na link, tapos style sheet siya, and then yung source niya is si style.css. Ayan. So, pag na-refresh natin, wala pang mangyayari dyan guys kasi hindi pa tayo nag-set up ng styles. Okay. So, ngayon, punta na tayo dito sa ating styles.css. So, unang-una guys is gumamit muna kayo dito ng ito. Ano ba tawag dito? Like, parang yung multiplication sign. Yan. Okay. And then, open and close bracket and then enter nyo. Okay, so ang mangyayari dito guys, itong style na to is ma-apply to sa lahat. Okay? Sa lahat ng mga elements na sa ano mo. So pag sinabi ko dito na gusto ko lahat ng text ko is yung color is red. So meaning, lahat ng text mo is magiging red din. Okay? Gusto ko na yung color, yung ano doon, yung font family is magiging sans serif. And then, lahat din is magiging sans serif. So, itong tag na to guys is para to sa lahat. Yan. Okay? So, ang gagawin ko lang dito is ano lang to. Sabihin ko lang, pad is equal to 0 and then margin is equal to 0. So, actually guys, lahat din ng mga CSS is andito lang din sa W3 School. So, kung gusto nyo na mag-advance study, pwede nyo lang tintong tignan. Andito lahat. Okay? So, ngayon, gusto naman natin na ang i-install natin is yung specific lang na element. So, paano ba natin yan gagawin? So, punta kayo dito sa inyong HTML and dito na tayo gagamit ng isang class. Okay? So, lagyan lang natin ng class yung element na gusto natin na siya lang yung magkakaroon ng style na yan. Okay? So, sabihin natin class and then pangalanan natin tong text number 1. Yan. So, after nyan, punta kayo dito sa inyong style.css. Sabihin nyo lang dito na dot, tapos text number 1, and then open and close bracket ulit, and then sabihin nyo lang kung ano yung mga gustong styles nyo. Okay, so for example, ako gusto ko na yung font size niya is magiging 5 rem or sabihin natin 100 or 200 pixel. Yan. So, pag nakita natin dito, sobrang laki ng ating text. Okay? Hindi natin gusto yan.
Kaya pababaan natin, sabihin natin 100 pixel. Ayan, medyo malaki-laki siya pero okay naman. Okay? So gusto natin, next is gusto natin na yung font naman is sabihin natin eto yung system system UI. So silbi guys, yung text na yan is parang ganito lang. Parang sa Apple lang na text. So ngayon guys, tuturuan ko naman kayo about sa mga tawag doon, mga containers. Mga containers para dito sa HTMLs. Okay, since tapos na tayo sa paano mag-display ng text, tapos na tayo kung paano mag-display ng image, paano mag-send ng link. Yan. So, madaling-madali lang yan guys. So, unang-una, delete nyo muna lahat ng to. Ayan, delete nyo lahat ng yan. And then, pati rin dito sa inyong CSS. And then, itiran nyo lang itong si margin and padding. Yan. Okay guys, so may clear canvas na tayo. So, explain ko lang sa inyo guys kung ano yung mga sinasabi ko na container. So, meron kasi tayong tinatawag dito na layout elements. So, meron tayong header which is nasa itaas, meron tayong nav, meron tayong section, meron tayong article, meron tayong aside which is dito sa kabila, and meron din tayong footer. Okay? So, depende na sa inyo guys kung gayahin nyo yan. Kasi, mostly kasi ginagamit ngayon is ito ng si div. Okay? Itong si div, same lang din naman siya ng ginagawa doon sa layout na to. Like, ito si header, si nav, ganyan. Same lang din siya ng ginagawa. Pero, ginagawa nito is containerized lang. Okay? Hindi mo alam kung pag binabasa mo yung code mo, hindi mo alam kung ano siya. Kung header ba siya, kung navigation ba siya, ganyan, ganyan. Kasi div lang yung nakalagay. Okay? So, sa tutorial natin ngayon, ang gagawin natin or ang gagamitin natin is si div. Okay? So, shortcut para sa div na may kasama na siyang class is tooldoc lang. Dot. And then, enter nyo lang. Yan. Kita nyo naman na may div na tayo and mayroon din tayong class dito. Yan. So, dito sa class, sabihin na natin dito na header. Yan. Para ito yung magsisilbing header natin. Okay? Sa loob naman nito, sabihin natin meron tayong nav. Okay? So, gumamit pa rin tayo dito ng HTML layout. So, ngayon, punta na tayo dito. So, gagawa lang tayo ng isang navigation dito. So, ano ba yung mga nakikita nyo sa navigation, guys? Okay, so unang-una nyo makikita doon is meron tayong tinatawag na logo or sabihin lang natin H1 tapos sabihin natin logo. And then, nagki-create ulit ako ng panibagong div. Yan. Para ito yung magsisilbing container ng mga links natin or mga A element natin. So, sabihin lang natin dito home. Sabihin natin dito na about. And then, sabihin natin dito na contact. And then, after nyan is punta ulit tayo dito sa ating so as you can see, nakalinya na yung mga yan. And then, next, ano pa ba yung mga nakikita natin sa isang navigation? So, meron tayo nakikita ring mga buttons dito, di ba? Like login or sign up, ganyan. So, in order na parang mag-group lang din naman natin yung dalawang button na yon is gumawa ulit tayo ng div dito. Sabihin lang natin dito na button. So, hindi ko ito naturo nung basic. So, madalas din itong ginagamit since ito yung button na So, sabihin lang natin dito na login. Yan. And then, button ulit, sabihin natin sign or register. Yan. Register. Tanggalan natin ito ng space. Yan. So, as you can see, makikita na natin dito yung ating logo, about, or yung mga links natin, and yung sa register. Yan. So, paano ba natin yan didesignan na magiging maganda siya tignan dito sa ating header? Okay? So, dito na lalabas yung ating pagka-style list. Or, okay, dito na tayo magdi-design. Okay, ito na yung mga exciting part. Okay, so, ito na yung mga exciting part when it comes to gagawa kayo ng isang website. Kasi, dito na tayo mag-i-style. Ayan. So, ang gagawin ko dito guys is ililinya ko lang sila ng pag-anon. Okay? So, paano ba natin gagawin yan? So, unang-una, tatawagin muna natin si header. Yan. Tawagin natin si header. Okay, so tooldoc, header.
And then, sabihin ko lang dito na border. Lalagyan ko siya ng border para malaman ko kung ano yung width or kung ano yung ano niya, size niya. Okay, so sabihin na natin 1 pixel, solid, and then black. Ayan. So, ito yung tips ko sa inyo guys. Whenever na magde-design kayo, lagi kayong maglagay ng border para hindi kayo mawawala sa tuwing na nagdi-design pa kayo. Tapos tanggalin nyo lang after nyo na mag-code ng CSS. Ganyan. So, kagaya ng ginawa ko dito, alam ko na buong screen yung width niya. And then, may height siya na fit lang din para sa tatlong element natin. Okay? So, next is punta ulit tayo dito. Okay, so ang may stylean ni header guys, or yung may stylean niya is lahat ng mga andito. Okay? But in order na mas maano natin, mas malagyan natin ng mga specific styles ng loob ng ating navigation, since siya yung parang nagko-containerize, containerize. Okay, siya yung parang nagiging container ng ating logo, ng ating mga links, ng ating mga buttons. So, si navigation yung ating i-stylean. Okay, so dito, hindi na natin kailangan ng class, hindi natin siya kailangan lagyan ng class. Sabihin lang natin dito nav. Tapos, sabihin lang natin dito na display. Yan. Display. Flex. Okay, so pag flex natin yan, as you can see, nagiging linya na siya. Okay? Pero, naging maliit yung ating navigation bar. Okay, so in order to fix that, lagyan lang natin yan ng height. Sabihin lang natin na 10, sabihin lang natin mga 30 pixel. Or masyadong maliit. Sabihin natin mga 50 pixel. Yan. Medyo malaki-laki na siya. Ayan. So, after nyan guys, gusto natin na itong logo na to is andito siya, and then itong mga links andito sa gitna, and then itong si register login andito naman sa dulo. So, paano ba natin yan gagawin? Okay? So, sabihin lang natin dito na justify content, sabihin natin space between. Ayan. Pag ginawa natin yan, ayan na, nasa gilid na yung ating logo, andito na sa gitna yung ating mga links, and andito na sa gilid din yung ating mga registers. Okay? So, ang ginagawa kasi niyan guys is nilalagyan nila ng mga space in between yung mga elements natin. Okay? So, paano ko pong hindi ko gusto yan? Kasi masyado siyang madikit dito sa kilid. Yan. And then, yung ano natin, nasa gitna lang. Okay lang yan. Okay? So, gusto ko lang na maging separate lang yung sa kilid. Okay? There are two ways na pwede natin gawin yan. Pwede tayong gumamit ng padding. Pero yung gagawin natin is inline na padding. Meaning, yung ma-applyan niya is buong linya lang or sa isang linya lang. Ganyan. Or sa left and sa right lang. Okay, so sabihin lang natin dito na 50 pixel. Or 50 pixel. Pag ganyan, ayan na. Lumayo na yung ating logo and yung ating register. Okay? So, pangalawang way na pwede natin gawin yan is palitan lang natin to. If space between to, sabihin lang natin space around. Pag ganyan, mas malayo yung ano niya, distansya niya. Yan. Kasi ang ginagawa kasi niya guys, dapat magkaroon siya ng equal space mula dito papunta dito, and then dito rin and dito. Ayan. So parang i-automatic niya na magkakaroon niya ng mga equal space. Ganyan. So, ngayon guys, may problem tayo. Masyadong dikit sa itaas yung ating mga element. Gusto natin siya magiging center. Like dito. Yan. Sa gitna. So, madali lang gawin yan guys. Sabihin nyo lang dito, align items. Sabihin natin dito, center. And ayan na. Nagiging center na. So, yung align items lang guys, center, is siya lang yung magdidictate kung ano yung mga styles or kung saan natin ipoposition yung mga elements natin mula dito sa itaas patungo sa baba. Okay, so since center naman yung sinabi natin, so ipoposition niya sa gitna. Ganyan. Okay, so next is i-design natin is itong div na to kasi masyado silang dikit. Kailangan natin lagyan ng space. Sabihin lang natin dito na class, tapos sabihin natin yung link, tapos dito link, and then sabihin natin na flex sila or display flex, and then
Meaning na, so ang trabaho pala ni Flex guys is i-flex niya yung mga items horizontally. Paano ba yung horizontally? Horizontally pa-flex or pa-horizontal yung flex niya. Okay? In default. So meaning ililinya la lahat ng mga elements horizontally. Pwede naman na sabihin mo na gusto mo na yung flex niya is pababa or pa-vertical. So sabihin niya lang dito flex direction, sabihin mo lang column. So ang ginawa mo, magiging ano siya guys, ang tawag doon magiging mag-flex siya vertically naman. So mula dito sa itaas, patungo na yan dito sa ibaba. Okay? So yan yung trabaho ni Flex guys. So madaming use cases yan si Flex. So kailangan nyo siyang practicein. Kailangan nyo din siyang kontrolin kasi yan yung like pinaka madalas nyong ginagamit whenever magdi-design kayo. Okay? So next is sabihin ko lang dito na gap. Okay, so itong gap is magkakaroon lang, itong mga element na to, itong tatlong element ito is magkakaroon lang siya ng same spacing to each other na sabihin natin 10 pixel. Yan. So magkakaroon yan sila ng tig 10 pixel na mga spacing sa kanilang gitna. Okay? So medyo masyadong sabihin lang natin 20 or sabihin natin mga 30 pixel. Yan. Medyo malayo-layo. So ngayon guys, since sakop ni div tong mga 8 tag na to, tignan natin kung kaya ba nating tanggalin yung mga underscores na yan. So sabihin natin text, decoration, tapos none. So as you can see guys, hindi natin hindi natin ma-change yung styles ni 8 tag dito sa ating link. Kasi guys, ang ina-apply kasi dito ni text decoration guys is isang text element. Okay? So, dapat ma-apply siya sa specific lang na element na kung saan text siya. Okay? So, pag ganito kasi div, ang ma-apply niya lang dito sa ating mga element nito or dito sa mga A na to is yung mga mga positioning, ganyan. So, pag gusto nyo na applyan nyo talaga to siya ng tawag doon, styles, tatawagin nyo lang siya dito sa ibaba. Sabihin nyo A, tapos, kopyahin natin to, paste natin yan dyan. Okay, so as you can see, mawawala na yung ating, underscores dyan. So, ngayon guys, maglalagay lang ako dito ng global na font. So, sabihin ko lang font family, tapos, ayan, ito ko favorite ko kasi ito na font family kasi medyo modern tignan yung ating website. Ganyan. So, ngayon, since natanggal na yung mga decoration, so gusto ko rin naman na magiging black siya. Ayan. So, magiging black din yan. Okay. So, ngayon, punta na naman tayo dito sa ating button. Okay? So, dito sa ating button, wala tayong class na nilagay dito. Pero ang gagawin ko kasi guys, yung register magiging color blue yung background niya. Samantalang itong login is plain lang. Okay? So, ang gagawin ko lang dito guys is sabihin ko lang dito na class. Sabihin ko login. And then class na register. Para magkakaroon sila ng mga different na styles. And then ito din, same lang din sa ginawa ko sa link. Sabihin ko lang dito na button or BTN. Yan, BTN na lang para So, ngayon, punta tayo dito, .btn. And then, gagawin ko lang kung ano yung ginawa ko dito. Gusto ko sila na may space. So, sabihin ko lang dito na display, flex, tapos sabihin ko lang gap na 30 pixel. Yan. So, ayan na, nagkakaroon na sila ng gap. So, ngayon guys, style na natin yung each na button. So, sasabihin ko dito na login. Sabihin ko dito na yung width niya is 200 pixel. Masyado mo malaki. Okay, 100 na lang. 100 pixel. Ayan. And then, may height siya na mga 20 pixel. Or masyado maliit. Mga 50 siguro. Sige, tapin natin 50 pixel. Masyado malaki. Ayan.
So, ganyan talaga guys 'pag nagde-design kayo palagi kayo nag-a-alt tab, okey? Kasi hindi niyo unless kung may ano kayo, may kinokopyahan kayo ng mga designs ganyan, so alam niyo na yung mga sizing, okey? So, next is tanggalin natin 'tong border niya, okey? So, paano ba natin tanggalin 'yan? So, border, sabihin mo lang none, 'yan. Mawawala na yung border niya. And then, sabihin lang natin dito na yung border radius niya is 10 pixel. Para magkakaroon siya ng parang border na maliit lang, ganyan, hindi masyadong noticeable. And then, yung background niya stay the same lang 'yan. Tapos sabihin lang natin dito na gusto ko na yung font niya medyo bold, 'yan. So, sabihin lang natin dito font weight, tapos sabihin natin hindi, sabihin lang natin na bold, ayan. Ayan na, lumabas na yung pagka-bold niya, 'yan. So, next is punta na tayo dito sa ating register. So, dot register, kopyahin lang natin 'tong height tsaka width niya para the same lang sila, pati 'tong border na none. Tapos ang maiiba lang niyan guys, ang maiiba lang niya is yung background niya. Sabihin ko background color, sabihin natin hanap lang tayo dito ng mga maganda. Ito, deep sky blue. Ayan. Lumabas na yung totoong kulay niya. Okay? So, ngayon, kopyahin lang natin tong border radius, 10 pixel. And then, yung color ng text natin, sabihin ko lang na white. Ayan, para white lang siya tignan. So, next is tanggalin na natin yung border dito sa ating header. And ayan na guys, successfully na natin nakakreate na tayo ng isang navigation gamit lang yung HTML and CSS. Okay? So ngayon guys, ang gusto ko na gawin nyo naman is, or gusto ko na gawin nyo or practicein nyo is gumawa kayo ng isang simple lang na hero section dito sa baba. So meron kayong text dito. And then, meron kayong image dito sa right side. Okay? So, syempre, itatakal naman natin yan sa next episode. But, for now, para sa assignment nyo, pwede kayong maglagay ng ano dito. Mga elements yan. So, ayun lang guys. So, I hope na may mga natutunan kayo. So, wag na wag niyong kalimutan na mag-follow, mag-share, and mag-like din sa ating page.